Okay, praise God. At muli ay bubalik uli si Brother Arnel A. Cantoria ng BIP, very important presentation. At ngayon, ang ipapalabas ko naman ay yung ah, itong aking libro na kung saan ay lalabas o mapiprint po natin dito sa Korea. Ito po yung aking amazing book, Color Disappeared. Ayan, no? So itong aking libro. Ito yung ating unang project, itong papasok ng 2011 dahil nakita ko na maraming gustong matuto sa mga bata, hindi lang pang bata, sa mga matatanda, higit sa lahat sa mga Kristiyano na gustong gumamit sa evangelism ng aking librong ito. Ito yung tinatawag nating Amazing Book, Color Disappeared. So, anong ibig sabihin? Ito, panoorin niyo po ang aking ipapalabas ng Amazing Book, Color Disappeared. At ano po siya? Meron po akong itim na kulay sa aking libro. Ayan. Papansinin po ay itim ang kulay. Ang itim ay simbolo ng kasalanan o kaya ay mga tukso o simbolo ng mga bisyo, mga suliranin, mga karamdaman o mga sakit. Yan, mga pagsubok. Ibig sabihin, iyan ang simbolo ng itim na yan. Pero si Kristo ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan, akuin ang ating mga karamdaman, baguhin ang ating puso, at paglingkuran siya. At si Kristo ay naparito para tayo paglingkuran at iligtas sa ating mga kasalanan at kamatayan. Kaya si Kristo ay namatay. Hindi siya nagpakamatay, kundi siya ay namatay sa ating mga kasalanan at tayo tubusin sa ating kasalanan kamatayan doon sa impyerno. At kaya papasalamat tayo sa Diyos na ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak, si Kristo Jesus, upang tayo ay maligtas. Sabi ng Diyos, kung wala ang dugo ni Kristo, ito ay walang kapatawaran. Kaya panoorin ninyo ang pangalawa kong ipapalabas. Ito uli yung paalala, ito yung itim, simbolo ng kasalanan, pero si Kristo ay namatay, kaya ang itim na kulay ay magiging pula. Isa, dalawa, tatlo. Maya-maya, ang itim ay magiging pula. Ang pula ay simbolo ng dugo ni Kristo. Ayan. Nawala na ang pula. No? Tignan niyo po. Nawala na ang pula. Bakit? Kaya nawala na ang pula, pinatawad na tayo ng Diyos at ang ating kasalanan na itim, ito ay nawala, naging pula na, ngayon ay wala na ang pula, magiging puti na. Panoorin ninyo. Di ba? Sabi ko sa inyo, wala na ang pula, pero may lumalabas pa rin ng itim. Simbolo na tayo ay makasalanan, pero ang tunay na talagang nagsisi, tayong lahat sa harapan ng Diyos Ama, tayo ay pinatawad na. Wala na kayong makikitang itim. Dahil kinalimutan na ng Diyos ang ating mga kasalanan. Remember no more. Ayan, no? Ulitin nyo, dahan-dahan na natin. Ayan, no? Wala na ang itim. Bakit? Sapagat tayo ay pinatawad na ng Diyos. So, kaibigan, kapatid, ibig sabihin, ang kasalanan ay pagsuway, paglabag, at hindi pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang kasalanan, anything na ginawa mo na hindi maganda sa harapan ng Diyos o sa tao, it is sin. At ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan o kaparusahan o mga bagay na merong consequences. Pero pag tayo humingi ng tawad sa Diyos, humingi ng pagsisisi, at humingi tayo ng kapatawaran, sabi ng Diyos, tayo ay papatawarin ng Diyos. Dahil ang kamatayan ni Kristo sa krus, ang simbolo ng dugo, ito yung kanyang paglilinis sa ating puso, sa ating buhay, na tayo ay pinatawad ng Panginoon Hesukristo. Pero, nang ikaw ay humingi ng tawad sa Diyos at by the blood of Jesus Christ, ang ating karumihan ay naging malinis. Nakita niyo sa libro. Pagbukas natin, nawala ng itim, nawala ng pula, at naging malinis. Pero kanina, mayroong itim na lumabas. Ibig sabihin, pinapakita lamang na tayo ay makasalanan sa harapan pa rin ng Diyos. Subalit, ng totally na tayo talagang totoong nagsisi sa harapan ng Diyos Ama, tayo ay malinis na dahil kay Kristo Jesus. Kaibigan, lahat ng iyong kasalanan, lahat ng iyong bisyo,
ay kaya kang patawarin ng Diyos, kaya kang baguhin ng Diyos, dahil ang Diyos lamang ang pwedeng pabago sa tao. Hindi pwedeng baguhin ng tao ang kanyang sarili, hindi pwedeng bago ang tao sa paira, sa mga denominasyon, sa paggawa ng mabuti, sa baptism, sa Ten Commandments. Walang pwedeng magpabago sa tao, kundi ang Diyos lamang, ang Diyos Ama, sa tulong ng Espiritu Santo at sa pamamagitan ng bugtong na anak na Jesu Kristo. Kaya kaibigan, mapalad ka. Mapalad ako dahil ang buhay natin binago dahil si Kristo ang nagbago sa ating buhay. So yan po ang palabas ni Brother Arnel na kung saan amazing book, Colored Disappear. Ayan po siya. Ngayon, ay anong sikreto nito? Siyempre, sasabihin natin ang sikreto. Dahil gusto nyong matuto, gusto nyong malaman, di ba? Ito ang sikreto. Ang sikreto nito, ang itim, dito yan. Para maging itim siya, dito sa ilalim. Pag binuksan mo siya ilalim, magiging itim. Yan. Yan, no? Itim yan sa ilalim. Pero kung gusto mong magiging pula, ang itim, bubuksan mo lang sa gitna. Dito mo hawakan sa gitna. Magiging pula ang itim. Di ba? O, ang dali lang. Ngayon, kung gusto mong maging puti, dito naman sa ibabaw. O, wala na ang pula, wala na ang itim. Puro puti na. Di ba? O. Ayan. Kaya madali lang magpalabas. Dito lang ang itim sa ilalim. Hahawakan mo, ganyan ang hawak. Pag pinakita mo, ganyan sa tao. Tapos ibabaligtad mo na. Tapos ang hawak dito sa ilalim, magiging itim. Tapos magiging pula. Sa gitna ang hawak, bubuksan mo dahan-dahan. Magiging pula. Tapos sa taas, magiging puti. Okay. Yan po ang ating pong libro na pinamagatan po nating Amazing Book, Colored Disappeared. Kaya kung interesado po kayo sa biyaya po ng Panginoon, by faith and by God's grace, at meron tayong mga kapatiran o mga kamanggagawa na handang sumuporta sa ating pong Creative Arts Gospel Truth Illustrated para magamit po sa entertainment with enlightenment. Ito po ay nagagamit sa pangbata, magagamit din po sa mga pangmatanda, sa lahat ng okasyon, secular man, or religious activities, o sa iba't ibang okasyon, pwedeng magamit ang aking Gospel Truth Illustrated o ang librong ding ito. So, kung kayo po ay interesado, ay lagi lang po kayong umantabay sa aking YouTube, Mr. Kentry, BIP, Brother Alcantoria, very important presentation. So maraming pong salamat, minsan pa muli, kaibigan, mapalad ka, lagi ka lamang umantabay sa palabas ni Brother Arnel Cantoria. Dahil kay Brother Arnel Cantoria, nakakarinig ka pa ng mensahe ng salita ng Diyos. Pangalawa, malalaman mo pa ang mga sekreto. Pangatlo, ikaw pa ay matututo ng mga visual art. Pang-apat, pwede mong ma-avail, pwede kang magkaroon ng gamitong ito sa pamamagitan lamang ng magbukas ka lamang sa aking email, arnel.cantoria@yahoo.com. Lahat ng small letter, no? At the same time, kung gusto mo tumawag sa aking cellphone number, 010-7217-7168. Ulitin ulit, 010-7217-7168. Yan po ang aking cellphone number dito sa South Korea. At kung nais mong umorder naman sa Pilipinas, ay pwede nyo pong kontakin ang aking manager, ang aking asawa, si Mrs. Nora Cantoria, siya pong ating co-manager na kung saan ay ginagamit ng Diyos. Ang kanyang cellphone number sa Pilipinas ay 929-681-5506. Diyan po sa ating pong resident office, sa ating pong shop, ay meron po tayong mga stock ng visual art para magamit ninyo sa pagpapalabas na may paliwanag, na may kasamang sharing for evangelism. Kaya tandaan po natin, ang lagi nating puso ay entertainment with enlightenment, at sabihin na hindi magic, magpasaya ng mga tao, pero higit sa lahat, ang mga tao, bata matanda, ay makarinig ng salita ng Diyos.
Yan ang trabaho ni Brother Arnel, trabaho ng mga anak ng Diyos. Bye. God bless. Maya-maya, may panibago tayong mga reveal uli. Bye-bye!